Good day guys! Welcome sa channel. I-vlog natin itong event natin ngayon dahil dayo tayo. Nandito tayo ngayon sa Rolling Hills, Bamban, Tarlac. Pakita ko sa inyo yung venue natin. Kasama ko yung aking tie-up na styling coordinator at makeup artist din siya at the same time. So, tatlong sasakyan kaming bumiyahe. Pero, nauna sila sa amin. Alas 6 sila nakarating dito. Kami naman alas 6 umalis ng Subic. Okay, ayan ang venue. Ang ganda ng ganitong pag-unload. Tapos ang highway. Ayan lang ang highway. So, may kasabay kaming event dito sa labas. Shout out kay LV by Louis Valencia ba ito? Nandito sila sa labas. Ayan ang gamit nila. Naka Beta 3 TS360 yata sila. So tingnan natin itong ayan o. Soon law of attraction muna. Alam nyo naman lahat ng ina-attract ko nagkakatotoo yan. Basta sabayan mo lang ng tamang trabaho, diskarte. Kulang ang sipag. So, ito ang aming venue. Malaki-laki yung yung hall. Maganda siyang ilawan kasi plain medyo may pagka-gray yung kanyang painting. Tapos maganda yung stage. Dala namin yung trusses. Ganyan siya kalaki. Okay? Sakto lang yung taas ng ceiling. Tapos ang hakutan, ayan lang. Uy, pandesal. So, ang gamit namin ngayon dito na ilalatag, ang ilaw natin ay tuna 420 BSW. Pagdala ko yung trusses ko, napatakan na ng pintura. Pero natatanggal naman. So, ang aming speaker na dala, Sandy Audio. Sa mga gustong madinig si Sandy Audio, popost ko tong video clip na ito ngayon para sa mga gustong madinig siya. Haze machine. So, pagka may moving head ako indoor, hindi pwedeng mawala ang haze machine unless bawal talaga ang mag-haze or mag-smoke sa venue. Ayun ang truck, oh. Pagka ganito, talagang kahit tatlong set, ikarga mo lahat. Pero ito, sobrang laki pa sa akin ito. Kahit yung mas maliit pa ng konti dito. Tapos ang gusto ko yung malaki yung gulong. Yung actually kaya pang punuin naman itong H100. Kaya lang sa gulong at saka sa suspension ako naaawa pag punong-puno. Makina kayang-kaya pang hatakin eh. Mapagkakasya pa namin ng gantaas. Pwede pa ako magpalagay ng roof rack. Kaya lang ang iniisip ko nga yung gulong. Okay? Kaya pag nagpalit ako ng truck or nagdagdag tayo ng truck, aluminum na din siya. Tapos gusto ko yung talagang malaki ang gulong. Hanggat maaari, 4-wheeler lang. Tapos close aluminum para hindi siya sa truck van. Kasi sa amin, maraming lugar sa amin nang may truck van na rin eh. Okay? So magbababa muna kami, tutulong muna ako magbaba ng gamit para maaga kaming matapos sa mga gustong dumalaw. For sure may mga dadalaw dito, makapagkwentuhan, makapag-meet and greet. Very good yung venue, oh. May nakaabang na breaker para sa sound system ng event. 60 amperes. Sana ganito. So sa mga future na magtatayo ng mga event hall, advisable po yung ganyan na may nakaabang ng breaker para sa sound system or LED wall ng mga venue na ganito. Very good yan. Approve. Rolling Hills. Dito yan sa Bamban, Tarlac. Nakapag-tap na ako. Nung nakaraan may nagtatanong sa akin paano daw mag-tap sa ganito, lalo na sa wala namang background sa electrical. So basically ayan lang, dalawang line lang yan. Ito yung galing sa kontador or kung may main pa sila sa labas, tapos yung papunta sa iyong
power distro. So, since malapit lang, kung makikita nyo, wala akong royal cord. Kaya yung dugtungan ko na lang, rekta na dito. Okay? Itong line, kahit anong mangyari, wag na wag nyo hahawakan yan. Di ba? Kahit nasabihin mong nakababa pa yan doon sa labas or walang kuryente, wag na wag nyo hahawakan yan. Even yung sa baba. Safety first. Kailangan ituring nyo na laging may kuryente yan kahit alam nyong wala, kasi you'll never know, ika nga. Okay, try natin kung may supply na sila. Hindi ko nga lang maibabalik to. Siguro pwede kong tanggalin muna tong sa baba, ayan, para lang matakpan ko, baka kasi may maligaw na bata dito. Ayan, ayusin ko na lang mamaya pagbaba ng cellphone. So, try natin itaas. So, wala pang supply. So, for sure meron pang breaker, main breaker sa labas yan. Okay, so pagka ganyan, itawag nyo na sa maintenance ng venue. May mga kaibigan tayong dumalaw dito sa set. Nels Audio Lights and Sounds from Mabalacat. Mabalacat, sir. Mabalacat. Dito lang malapit, kaya napasugod sila dito. Ang Aga-aga. aga-aga. Ng sticker ka, sir. Ayan, 11 a.m. Yan yung mga early bird na dumalaw sa set natin. RBR user siya. Pinakita ko yung mga mechman natin sa kanya para next time matry nila. Pero next batch na dahil talaga yung mga parating ay halos sold out na. Tapos yung isa naman ay galing sila sa Clark. Pero from Nueva Ecija pa talaga sila, diba? Okay, parang dito lang ang work nila sa Clark. Malapit lang ito, okay? Kita-kita tayo sa mga habol. Medyo mahaba ang araw natin na pwede tayong magkwentuhan dito. Pwede nyo silipin yung mga gamit namin dito. Yung mga plan yung bilhin. Maganda, makita nyo muna personal bago nyo bilhin kung gusto nyo. Solid yung mga gamit ni sir. Quality. Early post snap. Yan, ganyan kaganda yung tuna Beam 420 BSW. Sparkler tayo. Meron. Sabihan ko sila. Hindi ako nakapagdala ng powder, parang mga 2 shots or 3 shots lang tayo. Pero pwede yan. Oh. Sige. Isa lang. Isa dito. Sabihan lang niya. Sir, may sparkler. Sige, tingin mo na dito. Then tinginan. Nose to nose. And then tingin dito. Mapapatay. Tinginan. Sorry. So, early post snap pa rin. Yan. Dapat yung communication between the photo, video, and the sound system, Lightman is tuloy-tuloy para ma-achieve yung magandang output. Kasi yan at the end, product ng dalawang supplier yan. So, kaya nating ibigay yung request nila. Basta mga taong request, ibibigay natin bilang lights
supplier naman. So, yan ang gustong-gusto ng photo video, yung ganyang mga ilaw. Tignan nyo naman, ang ganda ng effect ko. Bagay na bagay sa, ang ganda din kasi ng couple namin ngayon. Okay? So, yan. Tapos na yung early post-nap. So, rundown na tayo ng setup namin. Baka makalimutan kong ituloy itong vlog mamaya. So, 4 side na amber white from RMB. Wala tayong RGB sa harapan. Tapos yung backdrop natin is RGBW yan. Pero puti lang. Amber warm lang ang ilalagay natin kulay niyan. Pagka wedding, believe me, hindi nyo kailangan masyadong makulay. Yung iba talagang mas prefer yung natural color. 4 na beam 420 BSW from Tuna. Michael, harap dito lahat. Yan. Ganyan. Yan ang sa mga nagtatanong kung anong klaseng ilaw to. Ito yung 420 ni Lumos. 420 BSW. Yan. So, iba yung guhit talaga niya. Yan ang kinaganda niya. Tapos pwede mo siyang gawing parang pang frontal kasi nagiging ano siya, wash. Kailangang ayusin yung cable doon, may nagbi-blink kanina. So, ayan siya. Pwedeng ibahin ng kulay, pwedeng iikot, pwedeng i-dim, pwedeng i-brighten. Tapos meron kaming dalawang spark dito. Yan. Dalawang spark. Tapos yung aming haze machine na yan. Saan galing ito? Dito? So yan, minsan nilalagay namin sa aircon para yung aircon na yung magbubugang ganun. Pinagbabawal na technique yan, pero kailangan minimal lang yung setup, very minimal lang yung setup. Minsan naman fan para madaling kumalat kasi ito hindi na gumagana ito. Ito yung luma ko pang DJ Star yan. Matagal na yan. Napalitan na ng tanso yung niyan, yung pump niya. Kasi nung una, nasira, humina yung ikot. So, nung pina-repair ko sa winding shop, na nakita yung motor niya is aluminum. So, yun nga, dahil nababad siya noon, ayan, tulog time. Kasi maaga pa, 1 o'clock, alas 5 pa to, kaya may time mo nang matulog. Galing kami sa event din kagabi. So yan, nung na-rewind yan ng tanso, ng pure copper, mas na siya, mas malakas na siyang umikot yung motor niya. Kahit ibabad mo, hinaan mo lang yung buga ng haze, tapos yung motor niya, hayaan mo lang gumagana para ma-maintain yung haze. Kaya na niya kasi tanso. Yun naman ang difference ng aluminum sa copper pagdating sa ganitong haze machine. Tapos sa audio naman, tabi ko lang tong mga sobra. Ito yung distro namin, maliit lang pero very functional. Ganda ng kuryente, 233. Yan, ito maraming nakabili sa akin ng distro na yan. 5.5 kasama na shipping. Yan, RMB yung pang backdrop natin. So, tinakpan lang ng parang kulambo yung mga wire sa ilalim. Yan, galing na kay styling yan, tela na yan. Tapos, connection. Baka nagtatanong kayo kung ng connection, paano? So, connection yon papunta dito, doon sa mga beam, power LED, akyat dito, papunta doon sa mini pearl. Tapos yung isang frontal, rekta na doon sa mini pearl. Okay? Tapos yan, left, right, tapos sa auxiliary. Meron kaming isang delay sa likod, which is yung aking brand new Top Pro X15A Mark II. Naka-delay siya doon. Pero kanina, kayang-kaya na nito, malakas. So may mga dumalaw sa atin kanina dito na na-impress sila na pagkaliit-liit, size 10. Kayang-kaya niya itong gantong venue. Kahit itodo mo, hindi pumupunit yung tunog niya. And then sa boot, as usual, yung kung ano yung madalas nakikita nyo sa boot namin, yun pa rin yan. DL16S, Mechman MCR 100. Sa lahat ng Mechman, ito na yung paborito ko. Dati ang paborito ko yung MCP
Kasi ang ganda ng mukha ng MCP. Meron siyang isang knob dito. And then nilabas namin itong isang model na to. Meron siyang parang plate dito na naka-Allen. Ang ganda nung combination niya dito sa joystick. Parang rotary knob, no? Hindi siya joystick, rotary knob. Tapos pwede mong ilagay yung antena sa harapan. Kung sakaling naka-fix install yan, nakatago yung likod, pwede mong ilipat yung dalawang antena sa harap. MCK 100. Nga pala, ang shipment natin, nasa Manila na ang mga barko. Pero waiting sila na makadaong dahil may traffic din sa Manila Port. So, most probably, pinakamatagal na ang 2 weeks. Makakahabol yan ng second week ng December. Huwag po kayong mag-alala. Okay, so yun. Pag wedding, 4 na mic. Gusto ko sana 2 MCR ang nakalagay dito sa 4RU. Kaya lang walang 5RU kasi. Yung 6RU naman, sobra na ng isa. Kaya, ganyan ang ginagawa ko na lang. 2 dito plus 2 na backup. Okay? So, yan. Yun, gaganda, di ba? Alam yan ng mga naka-Mecman na. Napaka-quality. Tapos, yan, iPad controlled mixer, Numark DJ to go to, laptop, Lumos na mini pearl. Dami pa namin tirang almusal kanina. So, ayan. Ito nga pala, chinya-charge ko na itong aking X-Vibe U35. Wireless ito na pwedeng pang mic, pwedeng pang line. So ito, idudugtong ko lang sa auxiliary out. Ito, itutusok ko doon sa line in nung delay speaker natin doon. Tapos may outlet sa baba, yun na lang yung itutusok mo. Wala ka ng wire na ilalatag dito. Wireless. Yan ang kagandahan. Medyo may kamahalan lang pero ang laking tulong nito pagka sa mga ganyang application na maglalagay ka ng speaker sa ibang lugar. Hindi mo na kailangan magkable. Set mo lang ito. Hindi ko pa naman nasagad yung distance niya pero nasa around 50 feet ang range niya. Okay, so far sa mga setup ko hindi ko na isasagad yung 50 feet na yon. Okay siya. Very minimal delay, halos hindi mo marinig. Anyway, i-delay mo naman kasi talaga siya. Kasi nga ang purpose niya is delay. Okay, kaya naka-delay ako ng 30 feet. Ang sukat mula doon hanggang doon. Hindi dito sa boot manggagaling yung sukat nyo. Doon. Kailangan sasabayan niya yung tunog mula doon hanggang dito. Okay? So, sa analog, hindi nyo magagawa yung delay para magiging side fill nyo lang siya. Correct me if I'm wrong, Pero, yun nga, kasi sa analog mixer, wala ka namang, hindi ka naman makakapag-set ng time alignment mo Kaya, sa digital mo lang siya magagawa. Okay? So, yun lang. Antay tayo ng actual event mamaya. Pahinga muna kami. Sa kanya yung nakasetup doon sa likod. Anong pangalan ng mobile mo? AR Lights and Sound. AR Lights and Sounds from? Mabalakat sir. Mabalakat din, pang-4 na siya sa mga bumisita sa atin kanina dito. Sigma ang gamit niya. Mamaya papakita ko sa inyo. Okay. Wireless na ang aming delay. Ginamitan ko siya nitong X-Vibe U35 na wireless. Ito yung receiver, yung transmitter nandoon sa mixer. So hindi ka na maglalatag ng kable. Power supply lang mula dun sa outlet. So nakaharap yan dito. Nakaharap siya sa likod. Maliban dun sa house natin doon. So may nagtatanong dati, para saan daw ang delay? Pag mahaba masyado ang venue, minsan yung speaker sa harap hindi umaabot sa dulo. Kaya naglalagay tayo ng delay speaker sa bandang gitna. Now, kailangan nating i-time align ito doon sa ating digital mixer. Kailangan antayin niya muna yung tunog doon sa unahan bago siya tutunog, para pagdating dito sa likod, yung tunog is sabay, hindi siya nag-e-echo. Kasi pagka wala kang time alignment, dahil dalawang source ang pinagmumulan ng tunog at hindi sila magkasing layo,
ang tendency is parang umi-echo siya dito. So, yun ang purpose ng delay speaker. Hey, 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 sound check, 1, 2. Sound check, check. Hey, hey. Talikod ka. Sound check. Dito ka, rap. Okay. Sound check, check. 1, 2. Sound check, check. Wala pa tayong ginagalaw sa EQ. Hey, hey. Check, check. Sound test. Mic test. Sound check. May isa tayong kaibigan na. Sir, may gusto ka bang batiin? Ano ba? Yung school, yung church. Yung church namin sa RCPI, Herona Tarlac po. From Herona lang siya. So, yun, wala tayong dalang brand new neto. Pero itong nasa bag ko naman parang 2 beses lang nagamit ito. Wala ng karton. So, ito na lang. Tatangayin na niya to. Yung sticker, wag yun nang tanggalin para souvenir na lang. Yeah. Buti na lang may lalagyan ako. Buti may baon na extra. Oo. Pwede na, no. Hindi ko naman na ginagamit lahat. Nandito lang sa bag ko yan kasi 3 yan. So, ito yung ito yung pinakauna talaga. Ito matagal na sa akin to. Ito yung pinang-review natin nung una nating ipakilala si RBR. So, ito hindi na natin i-auto dahil ano yan, siyempre. Pagka ganyan mga unang model, hindi natin i-out yan. Kung may sentimental value yan. Papalitan ko na lang pag marami akong stock. So, sa ngayon, eto na. Dito na muna natin nilagay at wala ng karton. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat po. First of all, maraming po salamat kami sa inyong lahat. Ang dami po namin nakikita ang mga bisita na nagpaulak po. Even Salamat Tarlac at nakapag-event ulit kami dito. Nagpo-photo ako dito nung araw pero lights and sound setup ngayon pa lang. So nakapagligpit na kami. At ayan, maiwan ng styling team, nagliligpit pa sila at kami nagmamadali na umuwi para maaga makapahinga. So ano pa lang, 8:40 pa lang. 8:40 pa lang at 10. Nasa bahay na ako ng 10. Hopefully, kasi babawasan pa namin yung ibang gamit. Kaya, salamat sa mga pumasyal kanina at dumalaw, sumilip sa aming setup. Sana'y patuloy kayong ma-inspired ng mga ganitong klaseng event. Tignan nyo naman na mukhang mga pagod na kami. Mag-ingat kayo dahil magdi-December pa lang. Actually, wala pa tayo sa peak season. Ihanda ang mga gamit para makapag-accommodate ng mga 2-3 setup kasi ngayon pa lang tayo bumabawi At syempre yung mga katawan, ingatan ng kalusugan para patuloy tayo makapagtrabaho. So paano kami ay bibiyahe na, babalik na ng Subic hanggang sa muli Tarlac. Shout out doon sa mga tropa na sumilip kanina dito. Hindi ko na matandaan lahat ang pangalan. Mabuhay kayong lahat.